Halika't sabay natin panoorin ang isang American action film mula noong 2004 na pinamagatang Walking Tall. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala si Chris Vaughn, isang veteranong Special Forces Army na bumalik sa kanyang bayan sa Washington. Habang papunta siya, napansin niya ang saradong lumang establishmento na dating nagbibigay ng trabaho sa mga tao sa kanilang bayan. Habang binabasa niya ang notice ng pagsasara ng gusali, nilapitan siya ng sheriff ng bayan na si Stan Watkins. Nakilala siya ng sheriff bilang isang sundalo ng Special Forces at inalok siya na sumabay na para ihatid sa kanyang tahanan, pero tumanggi si Chris na sumakay, kaya nang ipilit ni Watkins ay wala na siyang nagawa kundi ang sumakay na lamang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na si Chris sa bahay kung saan siya ay sinalubong ng kanyang kapatid na si Michelle at ilang sandali lang, lumabas din ang ama at ina ni Chris upang salubungan siya. Dahil hindi pa siya nakikita ng kanyang pamilya ng ilang taon at ang kanyang pamangkin na si Pete ay lumaki ng husto. Kinaumagahan, makikita natin si Chris na inaayos ang kahoy na hagdanan sa papasok ng bahay, habang ang kanyang high school buddy na si Ray ay dumating doon at binati siya. Kaya inalok siya ni Chris na uminom, pero ipinaalam ni Ray na huminto na siya sa pag-inom ng alak at binago niya ang kanyang sarili sa nakalipas na 14 months. Pagkatapos, inimbitahan niya si Chris sa isang laro ng football kasama ang ilan sa kanilang mga kaklase sa high school na sinang-ayunan agad ni Chris. Sa susunod na eksena, dumating sa lugar sina Chris at Ray. Masaya sila bumati sa isa't isa ng kanyang mga kaibigan, nagkaisa sila na maglaro, laban sa team ni Jay Hamilton na dati ring kaibigan ni Chris at kabilang sa isa sa pinakamayaman na pamilya sa bayan nila. Sa kasalukuyan ay si Hamilton ang may-ari ng pinakamalaking kasino sa bayan, maya-maya dumating din doon ang iba pang mga kasamahan ni Hamilton, kasama ang mga bouncer ng kanyang kasino. Dito na nagsimula ang laro at ang team ni Hamilton ay makikitang halos naglalaro sa pamamagitan ng pag-atake sa iba pang mga manlalaro. Sa oras ng laro ay napansin ni Chris ang kanyang pamangkin na si Pete na nakatambay kasama ang isang grupo ng mga lalaki na gumagamit ng marijuana. Ang laro ay naging maayos hanggang sa sinasadya ng mainman na si Booth na perohan si Chris at napinsala ang kanyang tuhod. Gayunpaman ay hinayaan ito ni Chris na dumausdos at natapos ang laro. Bago umalis ay inanyayahan ni Hamilton si Chris at ang kanyang mga kasamahan sa kanyang kasino, maya-maya ay kinausap ni Chris si Pete at pinayuhan siyang lumayo sa kanyang mga kaibigang adik sa droga. Ngunit di siya pinakinggan ng bata at pinatakbo ang kanyang maliit na motorbike. Pagsapit ng gabi, si Chris at Ray pati ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagpunta sa kasino. Ayon sa plano ay pumasok sila sa lugar at nagulat sila nang makita ang kapaligiran doon na may mga hot ladies na naglalakad at nag-aaliw sa mga customer. Di nagtagal, sinalubong sina Chris ni Hamilton at sinabihan ang kanyang tauhan na bigyan ng VIP treatment si Chris, kaya agad na dinala si Chris sa isa sa mga exclusive dancing booth ng kasino. Dito siya naiwan mag-isa upang maligayahan sa panunood ng isang stripper na magpapaligaya para sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, natuklasan niya na ang babae ay walang iba kundi ang kanyang high school love na si Denny. Nang makilala ni Denny si Chris, itinigil niya ang kanyang performance at isinara ang shutter. Si Chris ay nadismaya rin nang makita ang kanyang trabaho bilang isang stripper. Bumalik siya sa casino floor at nadatnan si Ray na naglalaro ng random na laro. Pagkatapos ay nilapitan niya ang kanyang nakatatandang kaibigan na si Smithy na nagsusugal sa isang dice table. Napansin ni Chris na ang dealer na nagsasagawa ng laro ay nanloloko sa pamamagitan ng paggamit ng load dice, kaya sinubukan ni Chris na harapin ang dealer para sa kanyang panloloko. Tumawag ang lalaki ng security at doon naganap ang gulo sa pagitan ng bouncers at ni Chris. Pero sa una ay nagagawang pabagsakin ni Chris ang mga lalaki, kaya lang pinagtulungan siya ng 3 bouncer na kinuryente at dinala sa basement. Doon ninagaw ng pinuno ng casino security na si Booth ang kanyang locket ng Special Forces at gumamit ng matalim na bagay para hiwain ang katawan niya matapos pahirapan si Chris. Iniwan siya sa gilid ng kalsada sa pag-aakala na patay na siya. Gayunpaman nagising si Chris at nagawa niya mapigilan ang umaandar na truck para humingi ng tulong. Sa mga sumunod na eksena, si Chris ay nasa ospital ngayon na malubhang nasugatan. Mabuti na lang nailigtas siya ng mga doktor at naipaalam sa pamilya ni Chris na gagaling din siya agad. Pagkatapos ay ibinalik si Chris sa bahay kung saan siya nagpapahinga at nililibang ang sarili kasama sina Ray at Pete. Tinulungan ni Pete si Chris na mag-ehersisyo at pinaghahanda din ng pagkain. Dahan-daang gumaling si Chris at bumalik sa kanyang daily routine. Isang araw, habang inaayos ni Chris ang lumang hagdanan, si Hamilton ay dumating sa kanyang bahay at humingi ng paumanhin sa anumang ginawa sa kanya ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay nagalok siya na gawin si Chris bilang pinuno ng seguridad ng kanyang kasino, ngunit galit na tinanggihan ni Chris ang kanyang alok. Nang marinig niya ito, hiniling ni Hamilton kay Chris na pag-isipan muna ito, ngunit sumagot si Chris na buo na ang aking desisyon. Pagkatapos ay binigay ni Hamilton kay Chris ang pera bilang kabayaran sa nangyari sa kanya, ngunit tumanggi si Chris na tanggapin ito at ipinaalam sa kanya na malapit na siyang magsampa ng ulat laban sa kanyang kasino. Sa susunod na eksena dinala ni Chris ang kanyang kaso sa lokal na istasyon kay Sheriff Watkins.
Ngunit siya ay nagulat na binanggit ni Watkins na ang kaso ay siniyasat na at walang sapat na ebidensya para maparusahan ang mga security sa kasino ni Hamilton o maipasara ang kasino. Sa halip na isulat ang ulat ay ipinaalam ni Watkins kay Chris na pagkatapos magsarado ng mill o lumang gusali, ang kasino ang naging pangunahing pinagkukunan ng kita ng bayan kaya imposibleng isara ang kasino o parusahan ang may-ari. Umalis ng bigo si Chris sa istasyon ngunit bago yun ipinaalam niya sa sheriff na ilalantad niya ang mga ipinagbabawal na gawain ng kasino. Kinabukasan sa pag-uwi ni Chris pagkatapos ng maikling pakikipagkita kay Denny, nagulat siya nang malaman na ang kanyang pamangkin ay nagdusa mula sa labis na paggamit ng droga, lumabas na si Pete na nakakonsumo ng crystal meth na isang mamahaling gamot. At hinarap ni Chris ang mga kaibigan ni Pete at nagtanong tungkol sa pinanggalingan ng droga. Ipinaalam nila sa kanya na ang mga security guard ng kasino ay pribadong nagsusuplali sa kanila at ibinibenta ito sa buong bayan. Galit na bumalik si Chris sa kanyang bahay at kinuha ang kanyang lumang shotgun sa kabila ng pagsisikap ng kanyang ama na pigilan siya, umalis pa din siya patungo sa kasino. Nang makarating si Chris sa kasino at kahit papaano ay nakontrol niya ang kanyang galit dahil iniwan niya ang shotgun niya at sa halip ay nagdala siya ng kahoy na troso sa loob. Saka sinimulan niyang basagin ang mga gambling machine at ang loob ng kasino. Hindi nagtagal ay dumating doon ang mga security ni Hamilton at inatake siya ni Chris na nakikipaglaban sa kanila gamit lang ang isang kahoy. Pinuruhan ang kanilang mga kamay at paa, binugbog din niya si Booth at binawi sa kanya ang kanyang locket, bago umalis inihagis niya ang kanyang kahoy na troso sa salamin na bintana at nakita niya si Hamilton na nakatingin sa lahat ng kaguluhan. Sa kasamaang palad ay mabilis siyang napalibutan ng mga pulis habang sinusubukan niyang magmaneho paalis. Inaresto siya ni Watkins dahil sa pananakit sa mga security guard at pagsira sa kasino. Sa sumunod na eksena, habang si Chris ay nasa police station at nakikipag-usap sa isang abogado at humiling sa kanya na kunin ang kanyang kaso sa pagdinig ng korte, nagharap si Hamilton ng ilang testigo mula sa kanyang kasino at lahat sila ay tungstigo laban kay Chris. Binanggit nila na isa siyang trained army officer at wala siyang kontrol sa araw na yun sa kabila ng mga akusasyon kay Chris. Nakakagulat na tahimik lang ang abogado at ito ang kumukumbinsi kay Chris na nagtatrabaho din siya kay Hamilton. Kaya pinaalis siya ni Chris at hiniling sa hukom na hayaan siyang pangasiwaan ang kanyang kaso ng mag-isa, pagkatapos makuha ang pag-aproba mula sa hukom at siya ay tinutugunan ng hurado at ang madla sa silid ng hukuman tungkol sa kasino ni Hamilton na namimigay ng droga at nanloloko sa mga customer nito. At ipinahayag din niya ang kanyang intensyon na mag-apply bilang kandidato na maging isang sheriff na nangangako na lilinisin ang bayan at ang katiwalian. Pagkatapos ay ipinakita niya sa hurado ang kanyang mga sugat sa katawan na pinahirapan siya ni Booth. Pagdinig lahat ng ito, ang hurado ay dumating sa isang conclusion sa pabor ni Chris at pinakawalan siya mula sa kustodiya. Pagkatapos ay mabilis na pasulong sa oras na si Chris ay nanalo na sa halalan at siya ang bagong sheriff ng bayan. Sa kanyang unang araw nilapitan siya ni Sheriff Watkins at iminumungkahi na panatilihin niya ang lahat ng kanyang mga kinatawan dahil sila ay mapagkakatiwalaan, subalit si Chris na nakakaalam na lahat ng ito, kaya pinaalis sila sa lugar at pumasok na sa istasyon ng mag-isa. Pagkatapos ay hinarap ni Chris si Hamilton habang siya ay nakasakay sa kanyang Porsche kasama ang kanyang kasintahan, pinahinto niya ang sasakyan at hiniling kay Hamilton na ipakita ang kanyang lisensya at mga papeles sa pagpaparehistro. Kinukutya ni Hamilton ang bagong posisyon ni Chris at tinangka siyang suhulan, kaya galit na umalis si Chris ngunit bago siya umalis sinira ang taillight ng kotse at binalaan siyang ayusin ito sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, binisita ni Chris si Ray at hiniling sa kanya na sumali sa departamento ng pulisya bilang isang deputy officer. Sa una ay tumanggi si Ray na gawin ito. Ngunit nang binanggit ni Chris sa kanya na kailangan niya ang kanyang tulong para sirain ang imperyo ng droga ni Hamilton, agad na pumayag siyang sumama sa lalong madaling panahon. Makikita sina Chris at Ray na inaaresto ang maraming nagbebenta ng droga at pinarurusahan sila sa kalaunan. Inaresto si Booth at nagsagawa ng body search na may layuning maghiganti sa kanya. Sinimulan ng dalawa na sirain ang customized na pickup truck ni Booth sa paghanap ng droga at sa wakas ay ipinasok siya sa likod ng mga rehas sa istasyon, at nakiusap si Chris kay Ray na pumunta sa kanyang tahanan at bantayan ang kanyang pamilya dahil alam niya na pwedeng atakihin sila ni Hamilton, at nanatili si Chris habang binabantayan si Booth at pagsapit ng gabi habang kumakain siya, binisita ni Denny si Chris. Dahil nagbitiw na pala siya sa trabaho niya bilang isang casino dancer. Matapos ang revelasyon, pinigilan siya ni Chris umalis, hinalikan siya ni Denny at nagmahalan ang dalawa sa istasyon. Kinaumagahan matapos na hindi mahanap si Booth sa paligid ng kasino, inutusan ni Hamilton ang kanyang mga tauhan na salakayin ang pamilya ni Chris at pati na rin ang mga police station. Maya-maya dumating ang mga tauhan ni Hamilton sa harap ng police station at pinasabog ang truck ni Chris. Pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa pagpapaputok sa istasyon gamit ang kanilang mga machine gun at nakakagulat na ang mga nagpaputok sa istasyon ay walang iba kundi si Watkins at ang kanyang mga dating kinatawang opisyal. Sa una ay natuwa si Booth nang makita si Watkins ngunit matapos mapagtanto ang kanyang delikadong sitwasyon ay nakiusap siya kay Chris na payagan siyang makalabas ng kulungan.
sinamantala ni Chris ang kanyang sitwasyon at pinilit siyang ibunyag ang tungkol sa paggawaan ng droga ni Hamilton. Na walang pagpipilian si Booth ay agad ibinunyag na ang lumang gusali na ipinasara ay kung saan ginagawa ang mga bawal na gamot. Ngunit bago pa siya mailabas ni Chris sa kulungan, siya ay tinamaan ng maraming bala at namatay. Sa tulong ni Denny, sila ay nagtagumpay na mapabagsak ang lahat ng mga umaatake sa kanila kasama na si Watkins. Pagkatapos ay sinama niya si Denny at nagtungo sa kanyang tahanan kung saan nagawang pabagsakin ng ama ni Chris at Ray ang mga armadong lalaki na pumasok sa kanila. Matapos matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya, si Chris ay pumunta sa timber mill at natuklasan ng isang laboratory, habang si Hamilton ay matiyag ang naghihintay sa kanya. Sinubukang mapabagsak ni Hamilton si Chris sa pamamagitan ng paghulog sa kanya sa isang trapdoor gamit ang mill machine. Ngunit hinila siya ni Chris pababa, kaya ang dalawa ay nahulog ng sabay sa isang slide. Ang binti ni Chris ay malubhang nasugatan kaya tumakbo siya patungo sa malapit na kagubatan, habang si Hamilton ay hinahabol siya ng isang palakol. Bago siya mahanap ni Hamilton, nagawang ayusin ni Chris ang kanyang dislocated na buto sa binti at ipinagtanggol ang sarili gamit ang isang sanga ng puno kahit na nasugatan ay nadaig ni Chris si Hamilton at natalo siya sa laban ni Chris. Pagkatapos ay inaresto si Hamilton at ikinulong sa kulungan. Ang pelikula ay nagtapos sa pagsasara ni Chris ng ilegal na kasino at muling pagbubukas ng lumang timber mill na nagbibigay ng trabaho sa mga tao. At dito po nagwawakas ang video na ito. Sana ay nagustuhan mo. Paki-subscribe din po ang channel namin para matulong din mo po kami. Pwede ka rin mag-comment at like sa video na ito. Para sa susunod na video ma-mention ka namin. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.